Gusto raw makausap ni Vice Mayor Romulo Peña si Mayor Junjun Binay kaugnay sa issue ng pagpapasweldo sa mga empleyado ng Makati City Hall sa darating na katapusan. Pero giit ni Binay, siya pa rin ang may kapangyarihang magpatakbo sa lungsod. May report si Mark Salazar. Isang kasal ang ginanap sa Old Makati City Hall kanina. Ninong pa si Acting Makati City Mayor Kid Peña, kaya sa opisina niya ginanap ang pag-iisang dibdib. Matagal na raw nakatakda ito, Vice Mayor pa lang si Peña. Pero bukod sa pagnininong sa kasal, personal na rin daw niyang inaayos ang sweldo ng mga empleyado ng City Hall. Nagpo-focus na kami mabuti dun sa mga dapat namin tinatrabaho regarding po dun sa sweldo ng ating mga empleyado. Nakipag-ugnayan na rin daw siya sa mga negosyante sa lungsod para ipaliwanag ang sitwasyon. Ako po humingi ng paumanhin sa ating business sector, sa mga negosyante at sa lahat na tandaan niyo po, tumatayo lang po ako dun sa aking trabaho. At dun sa pagkakataon na yun, hindi ko po ninais na magkaroon ng mga kaguluhan. Pero sabi ni Mayor Junjun Binay, siya pa rin ang may kapangyarihan sa pagpapatakbo ng lungsod. Patunay raw ang mga voucher na ito. Pati ito, cash advance for payment of allowance. O ito, for PAO naman ito. So, and the other lawyers. So meaning ito kukunin din sa bangko yan? Yes. Pambayan? Yes. Lahat yan, bangko? Yeah. Though you're not sure if it's going to come from Land Bank? Well, most likely sa Land Bank kasi most of our money is actually there. Kinaklaro rin namin sa kanila na parang kami na yung kinikilala ng Land Bank. Kasi dalawa yata or ilan yung bangko namin, Land Bank and PNB. Humihingi naman ng dialogo si Peña kay Binay para malinawan daw kung sino sa kanila magpapasweldo sa mga taga-City Hall sa katapusan. Makakasweldo yung mga employees. Tapos na, naihanda na yun. Anong kailangang pag-usapan? Wala eh. Wala pang opisyal na pahayag ang mga bangkong Land Bank at PNB. Hinihintay naman ni Peña ang treasurer na i-appoint ng Department of Finance para sa kanya. Mark Salazar, GMA News.